So may pasyente na nagpa-consult ng ngipin niya sa clinic kung saan nahati sa gitna yung kanyang central incisor, which is ang cause daw is dahil nabunggo ito or nasiko ito ng kanyang kalaro sa basketball. So pag usually ganitong concern, kailangan natin makapag-perform ng x-ray para ma-verify natin kung saan ba yung extent ng sira ng ngipin. So makikita ninyo medyo mobile to itong part na to, while yung other half naman niya is medyo stable pa at almost nakadikit sa buto. So if ever man, ano nga ba yung mga treatment options na pwede natin gawin after lumabas yung result ng x-ray? Since hindi kasi ako nakakuha ng result ng x-ray ni patient dahil hindi available, ganito yung mga possible scenarios natin just in case after nating makita yung result ng x-ray. So i-drawing na lang natin yung ngipin. So, ayan siya. So, makikita ninyo, yung blue sa gitna na may bilog-bilog, yun yung buto, while yung red, yun yung gums. Ganito, if ever man na ganito yung sira ng ngipin ni patient, at ito yung matatanggal na part, ito yung gumagalaw kanina, need natin yun bunutin. Tapos, ito yung nerve ng ngipin ni patient para at least magka-idea kayo, which is yan yung supply ng nerve or yung mga blood vessels, which is medyo may exposure na siya upon assessment. So, ang first thing na dapat natin gawin sa case ni patient is mag-perform tayo ng root canal treatment. Ang gagawin sa root canal treatment is lalagyan ng medication, yung nerve sa loob, which is tatanggalin yung pinaka-pulp, then papalitan na ng gamot para hindi na po ito mauwi sa pagkabunot. Ano nang next na gagawin? After nyan, ito na yung itsura after mabunot ng other half. Ang first nating gagawin is, yun nga, root canal treatment. And second, since medyo malalim na yung fracture ng sira ng ngipin ni patient, pwede tayo mag-perform tinatawag natin na crown lengthening. Ano yung crown lengthening? Normally, ginagawa ang crown lengthening which is binabawasan ng bahagya yung part ng buto para mas mapahaba natin yung tooth structure doon sa ibabaw ng gums ng patient. Which is para mas meron tayong kakapitan para sa ating magiging jacket crown later. So ayan, pag bumaba na ang buto, bababa din or susunod din ang gilagid, kaya medyo may expose ng konti yung root area ng ngipin ni patient, which is good yan para makapag-perform tayo nung tinatawag natin na crown after or para before nating i-build up itong ngipin ni patient. So yung ginagawa ko na dyan sa part na yan is yan yung magiging itsura pagka nagkaroon na tayo ng build up doon sa ngipin ni patient. So ayan yung part na maratanggal for the crown. Then, ito na yung magiging tsura niya after natin makapag-perform ng crown lengthening and makapag-build up na doon sa ngipin ni patient. Then, pagkatapos, ayan na po yung ating magiging porcelain crown or IMAX crown. Pero what if sobrang laki na pala nung fracture ng ngipin ni patient na kung saan umabot na ito sa pinaka-root area or root part ng ngipin ni patient, which is ipapakita natin for this example. Ito yung second scenario na pwede natin ma-encounter doon sa case ng pasyente. So yung sira niya is nag-extend na almost sa middle third part na ng root ng ngipin ni patient. So if ever na for example ganito na kalalim yung sira ng ngipin, for bunot na po ito. So worst comes to worst na talaga ang case ni patient.